Maganda-ganda po itong balita na to ha. Pasig Regional Trial Court has found dismissed Bamban Mayor Alice Guo guilty of qualified human trafficking. Oh no! Oh no! Wala na! Kulong na ang baby ko, ang baby ko. Nakulong na ang baby ko. Human trafficking pala ito. Yari ka sa gwardiya, iiyutin nila. Yari na ang baby ko, mabubuntis ng gwardiya to. Iiyutin ka dyan. Okay, ito po ha. Ay, ayan ha. Ito po ha, breaking news to ha. Breaking news! Hinatulan ng 4 na habang buhay. Putek, Alice! Alice! 4 na habang buhay, putek! Hanggang sa dulo ng ating walang hanggan, 4 na habang buhay, menopause ka na dyan. Kung nagbuntis na lang nung nakaraan, ako'y maghihintay 4 habang buhay mo. Malungkot tayo ngayon ha. 4 na habang buhay to, men. Grabe, Alice. 4 na habang buhay. Kala ko 1 habang buhay lang to, men. Paano to? Paano to, men? 4 na habang buhay to. Men, ibig sabihin, 4 na buhay mo to. Ayop. Ang tindi nun. Grabe naman kayo. Grabe naman kayo kay Alice. Ba't naman 4 ang habang buhay? Grabe naman yun oh. Si former Bamban Alice Guo at 3 pang sangkot sa qualified human trafficking na may kinalaman sa Pogo. Forfeited din ng ari-arian kung saan tinayo ang Pogo facilities. May justisya talaga sa BBM administration! Grabe, anong paglabas lola na? Hindi na siya makakalabas. Yung habang buhay nga lang umiiyak na yung mga umiiyak na yung mga preso di ba? Pag ginatulang ka ng habang buhay, umiiyak na. Umiiyak na yung ibi. Putik. Ilan ba yung habang buhay? Ilang bang years ba yung habang buhay? Di ba yun? Life sentence? Walang years yun eh. May years ba yun? Ha? May years ba yung habang buhay? Di ba wala? 40? 40 years? Alis, 160 years? Grabe! Grabe, men! Grabe, men. Kawawa naman si Alice, men. Grabe. Your Honor, grabe itong ginawa nyo, And I wish to share a list of the companies owned by Goo family. Secretariat, please. As a matter of fact, based on my research, your family owned 11 out of 12 listed companies, no? The significant observation, Miss Alice, ang may-ari nung 11, lahat family members. And I would assume... Ayan po yung niya, yung QJJ Meat Shop, di ba? So, if nakulong si Alice Guo, di ba? Ito pa. Do you know Ru Jinzang? Ayan, no? I invoke
my right against self-incrimination po, Your Honor. But I again, I Bebe! wish to remind you, Miss Alice, of your earlier statement. Ang sabi mo, hindi ka sasama sa isang negosyo kung hindi mo kilala at pinagtitiwalaan ang mga fellow incorporators. Your Honor, since may pending case po, I understand. Now let Bebe, paano mo yan? Dati nahalikan pa kita, ngayon wala na. Shit. Be. Paano na yung pangalan natin na inukit sa mangga? Wala na, men. Alice, kung nakinig ka lang sa akin yun. Sabi sa'yo, huwag ka na magpakalayo-layo eh. Pinili mo maging mayaman eh. Tignan mo. Ako eto lang, pa-relax-relax lang. Masaya. Yung sumpahan natin kasi umalis ka eh, leche ka eh. Minsan, nakinig ka kasi sa magulang mo. Sabi, wala kang mararating si Kenyolo. O kita mo ngayon, may narating ka, 4 na habang buhay pa. Diba? Diba? Medyo masakit sa akin to, first kiss kita eh. Diba? Masakit man. Pagka first kiss kita eh, hindi ko maano to eh. Medyo masakit sa akin to. Wala na. Ipagpapaubaya na kita sa guard. Makipaglaplapan ka na doon. Wala na. Wala na to. Wala na. Siguro, hindi talaga tayo para sa isa. Grabe, no? Isipin niyo po yan, ha? Isipin niyo po. Eto po, ha? Wala na, Aris. Ha? Pumunta ka dyan na mala beauty queen, lalabas ka dyan corduroy. Di ba? Wala na, Alice. Sinayang mo yung ganda mo. Pero kung nakinig ka sa akin, yung mga bilin ko sa'yo, na pagtiyagaan natin ang buhay, magkasama, magtinda tayo ng sigarilyo, habang nagtitinda ka ng sigarilyo, habang nag-upload ako ng cellphone sa Quiapo. Oh, ayaw mo. Diba? Sabi mo, hindi marangal. Marangal yun, Alice. Di ba ang uploadin naman natin yung manakakotse? Pag naglalakad, pas tayo dyan. Nakakotse ang ablutin. Ayaw mo. Yung pala, bandang uli. Putik ka. Ang gusto mo pala, malaki ang kita, sindikato. Ganon din yun eh. Pasensya na po, medyo emotional ako ha. Kasi medyo first kiss ko to eh. Ha. Meron mamula line. O, sige. Saglit lang po ha. Play lang natin saglit ha. Let's proceed to the third incorporator, Zhang Wang. Do you know him? I invoke my right po ulit, Your Honor. For the information of the committee, Mr. Chair, ito pong si Bao Ying Lin, fellow incorporator ni Alice Goo. So, in the end of the day, ano po ang dapat nating malaman dito? Ang dapat po nating malaman dito na ang Pogo ay walang ya, ang Pogo ay masama, ang Pogo ay legacy ni Digong na nagdulot sa atin ng kawalang yaan, Your Honor. Oh, paano na yan mga DDS? Ang legasiya ng hayop na Digong nyo ay Pogo. Ipagmalaki nyo, na instrumento na si Alice Guo ay nakulong dahil sa legasiya na dala ng itlog na korduroy ni Rodrigo Roa Duterte. Oh, Yan ang Tatay Diggs nyo. Nagdudulot ng kademonyohan dito sa ating bansa. Oh, ngayon, antayin nyo, may kaso rin si Digong dito. Kasabwat siya doon kunaibto eh. Kunaibtong Pogo eh. Walang kapatawaran to. Kapag nasunog siya sa ICC, yung garapon niya na pagdadalan dito, aatin pa yan sa Sandigang Bayan. Aatin pa yan sa mga RTC. Bakit? Lilitisin pa yan garapon na yan sa Pogo. Yung ginawa niyang Pogo, lilitisin siya doon. Akala nyo tapos na yun?
Kaya wala tayong aabangan kundi ang pagsulong ni Digong dahil marami ka pang kasong aatinan dito, Digong. Aatin pa yung garapon mo dito sa mga RTC dahil sa Pogo. Siyempre, si Alice Guo, wala ka naman siya yung mastermind ng Pogo. Di ba si Digong? So, aatin ka pa. Hahatulan ka ng, habang patay. Ha? Di ba? Kung si Alice Guo, 4 na habang buhay, ikaw 10 habang patay. Ikaw talaga. Guo Xi Jinping. At gaya nga po ng sinasabi ko sa inyo, wala pong matitirang minorya. Wala pong matitirang minorya. Bakit po? Kasi po, walang nagla-like sa ating live. Wala na. Okay? So, magkita-kita na lang po tayo sa susunod na live kasi wala po nagla-like. Kailangan na tayo magkanya-kanya, mga hype kayo. Paalam. See you when I see you. Ha? Wala nagla-like eh. Aray ko. Wala po nagla-like eh. So magkanya-kanya na lang tayo. Naglolokohan lang tayo dito eh. Okay, magkita-kita na lang tayo ha. Siya lang ang tabuhan ng mga nasa ilalim, ang liwanag namin sa pagsuklob ng dilim. Nagbibigay tsansa sa katulad naming wala, ang daungan ng hinaing naming mga masa. Okay, tamo, 1,000 agad. Ganyan talaga ang buhay. Ganyan talaga yung buhay. Okay? Ganyan talaga dito. Kailangan talaga mag-a-adjust ka sa matatanda. Lagi yung papangananan. Lola! Alo, Lola! Ano inuutos nyo, Lola? Wala, sigawan eh. Kailangan lagi talagang ano eh. Ayan na po ha, nagsabi na po ang Comelec na si Marcoleta de Peluca de Polgoso de Anit de Walana ay nagkaroon ng kasalanan sa Comelec. Dahil po yung sosi niya, nagmalaki pa. Anong sabi? Ayaw ng kaibigan ko i-broadcast eh. Ba't ko broadcast? Mas importante sa akin yung kaibigan ko kaysa sa mga kahayop na Comelec na yan. Pakinggan natin ang Comelec. Pakinggan natin si Comelec chairman kung ano ba talaga, kung uubra ka, Marcoleta. Akala mo si Marcoleta pag-aari ang buong Pilipinas kung umasta eh. Akala mo pag-aari niya eh. Pag-aari mo yan, ha? Ha? Ikaw magdidesisyon sa sarili mo? Pala-desisyon yan? Pala-desisyon? Pala-desisyon ka? Ha? Pala-desisyon? Ha? Mas inintindi mo yung kaibigan mo kaysa sa rules ng Comelec. Abay, huwag ka tumakbong politiko kung ayaw mo sumunod sa Comelec. Pala-desisyon ka? Nagpapaliwanag ng Commission on Elections si Senator Rodante Marcoleta kaugnay sa ng umano'y non-disclosure ng ilan sa kanyang election donors sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures para sa 2025 May election. Ayon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, maglalabas sila ng show cause order kay Marcoleta sa susunod na linggo para hingin ang kanyang paliwanag kaugnay sa umano'y discrepancy sa kanyang SOSE at sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Inamin ni Marcoleta na hindi niya idineklara ang natanggap na contribution sa 2025 election. Sa kanyang SOSE, gumastos siya ng 139.9 million na mas mataas sa kanyang sala. Kita mo? Kung tutuusin, mas okay pa si Cheese dahil dinideklara niya yung kaibigan niya. Ikaw hindi. Ay yabang pa. Magagalit yung kaibigan ko.
Ha? Magagalit yung kaibigan ko, motherfucker! Oh, ngayon, yari ka. And 51.96 million pesos. Kaugnay ng balitang yan, makausap natin sa linya ng telepono si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Magandang gabi po, Chairman Garcia. Welcome po sa Arangkada Balita. Magandang gabi po, Sir Jack, Ma'am Nina, at magandang gabi rin po sa mga kababayan natin. Yes, Chairman. Kailan niyo po nadiskubre na hindi idiniklara ni Senator Marcoleta sa kanyang sose ang mga naging campaign donors niya nung nakaraang eleksyon? Noong isang linggo po kasi naging mainit yung issue na yan at syempre ang naturang personalidad naman po ay nagbagsip din sa isang programa na sadyang katulad nga po na nabalita ninyo ay merong hindi na isama sa deklarasyon ng mga contributor o nagbigay ng contribution. At dahil dyan, ang pakiramdam po at paniniwala ng COMELEC, kinakailangan din natin tingnan yung bagay na yan upang bilang number 1, obligasyon po natin to, at number 2, para naman magkaroon din po ang siya ng mismong venue para maipaliwanag ang kanyang panig officially. Kasi nga po, otherwise, lagi po sa social media, iba ang dating, iba po yung mga lumalabas, at syempre pati COMELEC po ay nadadamay dito sa kontrobersya na ganito at nasasabi baka akala hindi kami nag-a-act sa mga ganyang klase na mga issue. So ano po yung maaaring kaharapin na paglabag kaugnay sa pagsisinungaling po sa SOSE sakaling mapatunayan po ito? Alam niyo po, ang SOSE, base po sa Section 99 ng Omnibus Election Code, ay kinakailangan magklara ang isang kandidato sa political party o party list ng mismong mga tinanggap nila ng mga contribution. Biro mo, sarili niyang desisyon ang ginawa niya. Sarili niya yung desisyon. Ang lupit ng alangalan ni Marcoleta, de Puluca, de Pulgoso, de Ani, de Lana. Ang lupit. Diba? Talaga makikipagsabunutan siya sa COMELEC. Sige nga, makikipagsabunutan ka talaga sa COMELEC. Ay, Nick Candido, thank you po. Thank you, Nick Candido. Salamat, Boss Nick. Mga ginastos. At yun ay dapat ginawa nila kapag ang mga contribution o ginastos ay nangyari during the campaign period. So gusto natin alamin kung meron bang pagsisinungaling o meron bang hindi pagsasabi ng katotohanan doon sa nakadeclare doon sa kanilang SOSE. Ganong may ibang dokumento na available sa amin ngayon. Take note po, Ma'am Nina at Sir Jack, dati po kasi wala kami mapagkumparahan kasi wala naman po kaming kopya ng SALN ng mga kandidatong mga nakaupo. Ngayon po, siyempre nagkaroon po ng paglalabas ng mga SALN and therefore nagkaroon po ng basihan ng pagkukumpara. So, kung tumutugma ba yung SALN, tumutugma ba yung SOSE, kung hindi, saan ang galing yung donasyon o contribution at kung sakaling saan ang galing, ay bakit ito hindi na-ideklara doon sa SOSE. So, kakailanganin din po namin ng paliwanag sapagkat ganun po kalawak ang binigay sa ating kapangyarihan. Kung sakali na hindi po maipapaliwanag ng maayos at nakikita po natin halimbawa na hindi po makatotohanan yung pagpapaliwanag, siyempre po, yan po kasi ay pwedeng kasong perjury. Dahil po ang lahat po ng SOSE ay pinanumpaan. At the same time, pwede rin po violation ng SOSE law. Pero kung paliwanag naman po, wala na po tayong pagtatalunan, wala na po tayong kinakailangan pa na i-entertain na kaso kung sakasakala. Importante lang po at least nagmoto proprio ang komisyon at hindi po yung naghintay na lang kami na may magpa-file ng kaso. And Chairman, kung hindi ako nagkamali, natandaan ko yung isa sa defense partner. Doon sa interview, sinabi niya ay nakiusap yung mga campaign donors na wag na silang i-reveal yung mga names nila. Katanggap-tanggap ba yung ganong klaseng paliwanag? Hihintayin po namin, Sir Jack, yung official na paliwanag. Alam niyo po kasi minsan kapag tayo na-interview o nagpapaliwanag sa television, sa radyo, sa dyaryo, ganito ang paliwanag natin. Pero pag officially nang sumagot, lalo na't may mga kasama ng abogado, iba na po yung paliwanag. Siyempre, ang sa amin po, yung po kung anong official na paliwanag, yun po yung malalagay sa record at yun yung pagbabasihan po namin. Pero siyempre, kung ano yung mga binanggit na natin sa public, pwede rin po namin magamit iyon, lalo na sa pag-dispose ng ating kaso na ito. Pero kung aalisin natin, kunyari, wag na natin banggitin si Senator Marcoleta, as a rule, pwede ho ba na makiusap yung isang campaign donor na wag siyang i-reveal? Regardless kung sinong kandidato po yan. Hindi po. Siyempre po, pagka po ganun, baka po wala nang magdeklara. Tama. Wala po magdideklara niyan. Kailangan po talaga, ideklara mo yan. At saka maging role model ka. Kaya nga kinaano yan dahil ang gobyerno, transparency ang kailangan. Kaya nga binabati ko siya, transparency ka ng transparency. Diba? Transparency ka ng transparency. Pero yung SOSE mo, hindi ka naging transparent. Alam namin yung ulo mo, transparent na. Talagang pinapatungan na lang ng piluka yan.
Diba? Bago ka magsalita ng transparency, Marcoleta de Puliuca de Pulgoso, dapat transparent ka rin sa mga ginagawa mo. Although transparent yung anit mo. Patayin mo si BBM? No joke. Oh, tama si Mami Irene. Follow the rules, Marcoleta de Puliuca de Pulgoso, okay? Follow the rules of COMELEC. If you don't want to follow the rules, don't be a government official. Because if you want to be a government official, there is a COMELEC that have a basic rules to all of the candidate that wants to be a government official. What is the rules of COMELEC? You must provide your sponsor, even though your friends, that helps you in the election. But in this case, Your Honor, Mr. Chair, Mr. Marcoleta Peluca de Pulgoso hide the friends donation in the SALN. What does this implicates, Your Honor, Mr. Chair? What does this implicate? It means you are shouting for transparency, your head is transparency, but your SALN is misdeclared. I so move. ng mga nagbigay na contribution dahil lahat po ng mga nagbibigay sasabihin wag po ilalagay yung mga pangalan po nila. Tama. Kahit na halimbawa po daang milyon ang iyong natanggap na contribution pagkatapos hindi ka nagdeklara pagkat ayaw magpalagay yung mismo mga nagbigay na yan ng... Bakit? Hindi mo mapadeklara dyan na binigyan ka daw di umano ni Diskaya? Oh no! Peluca, binigyan daw ni Diskaya. Kaya pala abogado siya, sige ang katanggol. Nagtataka ang Pilipino, laging tanggol to, ang Diskaya protektado. Ang tindi talaga ng kapit Peluca. Contribution, parang wala po yung batas natin. Kaya lang, ay akin po inuulit, maganda po na sa kasalukuyan, hintayin po natin yung paliwanag. Kasi po, napakahirap po mag-conclude agad tayo, lalo nga po kapag umasa tayo sa social media na may mga mali-mali po mga informasyon. At least po may venue ngayon. At sabi ko nga po, ang commitment ni COMELEC, katulad ng pinapatunayan din natin doon sa ibang mga kaso na ating pong dinidinig, ay magkakaroon naman po ng venue na para magkaroon ngayon ng paliwanagan at makita namin kung may mga dokumento ma-attach. And lastly, may ibang kandidato rin po ba kaya na may kaparehong kaso bukod kay Senator Marcoleta na maaari niyong silipin at hindi nagtugma yung kanilang sose sa kanilang SALN? Dahil po available yung SALN sa kasalukuyan, lalo na po yung mga nanalo sa Senado, ay siyempre po pwede namin gawing basihan o pagkakaroon ng tinatawag na comparison. Mamina at Sir Jack, yun po yung kadahilanan para lang po sa kaunawaan ng ating mga kababayan kung bakit ang COMELEC ay hindi makapagmoto proprio o yung kami mismo magsimula na investigasyon, talaga po sa batas natin kaya kailangan hindi magko-complain dahil po limitado yung hawak namin dokumento, nakabase lang kami lagi sa SOSE. So ang pagkukumpara namin yung kung ano yung SOSE o kaya naman kapag nag-submit yung mga istasyon ng radyo, TV, dyaryo ng mga kontrata sa kanila at kung mga ilang minuto. Pero pagka po kasi mga ganyang issue, wala po kaming basihan. Pero since ngayon po may SALN na at lumabas na po, yan, may basihan na po kami ngayon para pagsimula ng investigasyon. Okay, maraming salamat po, COMELEC Chairman George. Ayan po, namimiligro po si Peluca de Anit Dualana de Pulgoso na sumisigaw, nagbibida-bida na sa transparency daw ang gusto niya. Transparent. Yung pala, anit niya lang ang transparent.
Pwede ba naman to? Sasabihin mo, tinulungan ka ng kaibigan mo. Paano yung kaibigan mo? Galing din sa pagnanakaw ang binigay sa'yo. Your Honor, kaluluwa ng bayan to. Kapag ba may nag-donate, hindi natin i-declare. Kapag ba nagpalit tayo, kapag ba nagpalit tayo ng kalsada, hindi natin sasabihin, kaluluwa ng bayan to! Kapag ba yung asawa ko, pinagpalit ko sa batang-bata, pastor sa umaga, kanor sa gabi. Mami Chris Rose, maraming salamat to you. Mami Chris Rose, thank you po. Grabe. Thank you po, Mami Chris Rose. Salamat sa lagi sa pagsuporta. Alam mo na po yon. Thank you, Mami. Salamat sa lagi suporta. Thank you po, thank you. Alam mo na yan, Mami. Thank you po. Yan po Marcoleta, Di Puluca, Di Sarsay, Alana, transparent ang anit niya. Que sera-sera, De Bida-Bida, Senado, Bocado, Bukayo, Protektado, Diskaya, Impacto, Impacta, Dinakaw, Di Pera, Di Tao, Di Bayan, Pilipino, Di Puta. Diba? Bago ka sumigaw ng pagbabago, siguraduhin mo sa sarili mo, meron kang pagbabago. Because I don't want you to take it in English anymore. But this is for the last time. Okay? Observe and yourself first before you observe others. Because same feathers is the way to the truth. Because the center of the solar system, the Mars is a living Earth. Destiny! Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang
kami